Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid sa espiritual, at ito po muli ang iyong kapatid na Jojo upang i-share sa inyo ang mga story tungkol sa mga mutya at kapangyarihan. Ang share ko sa araw na ito ay tungkol sa tinatawag na mutya ng Batuomo. Ang Batuomo ay makukuha doon sa bunganga ng kuweba o yungib. Sa pinakagitna, doon lamang ito makukuha. At ito ay tunay. Hindi kapareha ng iba na marami ang gumagawa nito. Yung iba ceramic o yung iba naman bato, kinukurtihan nila, ginagawang bilog at pinapaputi, tapos ibinebenta. Ang Batuomo ay hindi basta-basta ibinebenta. Ito'y kadalasang makukuha ng isang tao na halimbawa ay pumunta sa yungib, o hindi rin basta-basta makakakuha nito sapagkat halimbawa kung pumunta ka man ng yungib, kung hindi ka nararapat na pagbigyan ay wala ka ring makikita. Subalit kung nararapat ka na ikaw ay makakakuha ka nito, subalit ito ay hindi mo pwedeng ipagbili sapagkat ito ay may gabay o nagbabantay sa nasabing Batuomo. At oras na ikaw ay napagkalooban, ibibigay sa iyo yung lakas o yung hindi ka basta-basta masusugatan o tatablan noong halimbawa ay itak, kutsilyo o baril paman o anumang bagay na matutulis na bagay na makakasira sa iyong katawan o makakasugat. Proprotektahan ka nito sa anumang kapahamakan o ano pa mang mga sakuna na darating sa may hawak ng Batuomo. Ang may hawak ng Batuomo ay nandoon na rin nakapaloob ang lakas ng taong naghahawak nito. Subalit hindi lang basta-basta kapag nakakuha na ito ay hindi mo ito gagampanan. May binibigay ding mga pakain o orasyon o dasal upang sa ganon ang Batuomo ay manatiling buhay. At hindi ito basta-basta yung Batuomo na mabibili na kung saan o binebenta sapagkat ito ay huwad. Ito'y kadalasang ginagawa lamang ng mga kapatid din natin sa espiritual upang magkapera. Halimbawa, kukuha sila o gagawa sila mula sa ceramic o doon sa bato, tapos gagawin nilang kortimo ang ating mga bilog na kunyari ay Batuomo at binebenta sa halimbawa yung 50 pesos, 100 o higit pa roon upang pagkapirahan lamang. Ang Batuomo ay hindi basta-basta sapagkat ito'y may nakabantay. Oras na ito ay pinagkaloob sa iyo at gusto mong ibenta, mawawalan na ito ng bisa. Ibig sabihin, hindi nararapat yung pagbibigyan o nakabili. Kailangan lang ang nararapat yung pinagbigyan noong diwata o sino pa mang tagabantay doon sa nasabing kuweba na pagkukuhaan ng Batuomo. Wag basta-basta maniniwala, lalong-lalo na yung mga baguhan na nagbebenta kung saan sa mga palengke o sa plaza na may mga Batuomo na sabihin magaling to, malakas to, kublan to, hindi ka tatablan ng bala kapag mayroon ka nito. Wala yon, walang bisa yung mga ganon. Yun ay gawa lamang ng mga taong nais ay magkapera sapagkat ang Batuomo na tunay, hindi ito ipinagyayabang o pinapakita sa ibang tao. Oras na ikaw ay pinagkalooban nito, hanggat maaari ito ay gawan mo ng kwintas o gawan mo ng isang lalagyan na nasa katawan mo o nakatali, nakasabit na parang kwintas. Hindi ito ipinagyayabang at masama rin itong mahawakan ng ibang tao, lalong-lalo na yung kababaihan. Hindi ito pwedeng ipahawak sapagkat mawawalan ito ng bisa. Ganon ang kakayahan ng Batuomo na tunay o real na masasabing ipinagkaloob ng diwata sa isang taong nararapat na pagbigyan.
no? Para doon sa mga baguhan, payo ko sa inyo, huwag basta-basta maniniwala, sasabihing may binibentang tunay o hihinto na sila sa spiritual kaya binibenta yung mga gamit. Huwag basta-basta kayong bibili sapagkat ito ay mga huwad. Walang isang bagay na mutya o may kakayahan o kapangyarihan na ibinebenta, no? Halimbawa naman ito ipinagkaloob sa iyo, ibinigay sa iyo nung taong nagtatanga na. Oo't ikaw ang nagustuhang pagbigyan, subalit ang tanong, magustuhan ka rin kaya noong tagabantay o nagbabantay sa nasabing batuo mo? 'Di ba? Mahirap paniwalaan na yung isang bagay na ibinigay sa iyo ay magagamit mo na hindi naman para sa iyo, no? Para sa mga baguhan, mas maganda yung kayo mismo ang pagkalooban, hindi yung manggagaling sa pera kaya kayo magkakaroon ng isang bagay na mga gamit sa espiritual. Yun lang, no, mga kapatid ko sa mga espiritual at sa iba pa at sa mga bagong nahihilig pumasok sa espiritual. Kailangan bago ka pumasok sa spiritual ay baguhin mo muna yung mga mali o mga bagay na gawa mo noon sa unang panahon. Magbago ka o baguhin mo yung mga mali, iwaksi mo, at yung mga tama at yung nakakabuti para sa iyo at sa kapwa. Iyon ang gawin mo upang ikaw ay tunay na matatawag na kapatid sa larangan sa espiritual. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang po ang aking pag-share sa inyo at mga ilang araw, ibang mutya naman ang ating pag-uusapan. Maraming salamat pong muli.